Always remember to do your own research and due diligence. It is important to invest in something that we understand and only invest what you can afford to lose since lahat ng investment may risks. So kung gusto mo lang naman sumabay, it is your own discretion. So next naman in this video, pag-uusapan natin is quantitative trading. So ano ba yung quantitative trading? So ito, makikita natin, ina-analyze niya market data, nag-execute ng trades using mathematics, math in statistical models. So sa ganitong approach, nag-rely tayo sa algorithms, computer programs, kung magbe-buy and sell ba tayo. So ayan, sa mga hindi pa nakaalam kung ano yung trading, pwede nyo panoorin previous video. So dito sa quantitative trading, so ma-minimize mo or may eliminate mo yung human emotions and biases, providing more efficient and faster trade execution in financial markets. So parang tayo kasi mga tao, greedy, di ba? Gusto natin mas malaki yung kinita. Minsan fearful naman tayo pag drawdown, pag bumaba, kinakabahan na tayo. So itong quantitative trading, since computer lang naman siya, program lang naman siya, objective siya kaya sa ating mga and tayong mga tao, alam mo, hindi may iwasan. Meron tayong mga bias na tinatawag. Ang AI wala. AI, computer programs, kasi machine lang naman sila. Hindi sila tao na may emotion. So advantageous na quantitative trading ang ginagawa natin. So may mga trading strategies dito sa quantitative, which is greed, hedge, and arbitrage. So explain natin siya in detail. So ito yung greed strategy. So basically may greed from the word greed. Ayan. So kung familiar kayo, alam nyo ba yung larong color game? Ayan. So sa larong color game, pag lumabas yung kulay at tinayaan mo, idodoble nila yung pera mo. So sa greed strategy, ganito siya gumagana. So sabihin natin, matataya tayo 20. Pag taya mo ng 20, nanalo. So ang gagawin mo, tataya ka ulit ng 20. Diba? Yung 20 mo, naging 40, kumita ka, tapos ulit-ulitin mo yun kapag nanalo ka. Pero kapag natalo ka naman, tumaya ka 20, natalo ka, ang gagawin mo, tataya ka ng, yung next na time mo, dodoblehin mo, magiging 40. Diba? So kung manalo ka, yun, ulitin mo, start ka ulit sa 20. Parang gano'n. Pero kung na rin, natalo pa rin yung 40 mo, dodoblehin mo ulit, gagawin mo 80. Hanggang sa manalo ka, ayan, padoble-doble. So ganun yung strategy. Kasi diba, imagine, 20, nagtaya ka. So pag natalo yan, ibig sabihin yung 20, loss mo yun. So kung magtaya ka ng 40 at nanalo ka, mababawi mo yung nawalang 20, kikita ka ng another 20. So ganun ang sa color game. So, anong connect nito sa grid strategy? Sa grid kasi, ayan sabihin natin, ito, yung candy, nagre-range siya from 5 to 20 pesos. Example, ganun yung candy. Pag bumaba yung, di ba sa trading, buy low and sell high tayo. Bibili mo lang mababa, bibenta mo lang mura. So dito sa grid, pag bumaba yung price, bibili ka. Kapag mas bumaba pa siya, mas dadamihan mo yung binibili mo. So, ganun yung sa may grid, no? Or basta palit ulit ka lang magbabay as long as mas bumababa pa siya. Kabalik na naman kapag tumaas siya, ibebenta mo. Mas mataas yung presyo, mas ibebenta mo siya. Diba? So, ganun sa may grid trading. Ganun yung ginagawa natin. And ano itsura niyan sa totoong buhay? Ayan, naka-grid. Mukha siyang grid eh. Kaya siya tinawag na grid strategy. So, next naman natin is yung tinatawag na hedging. So, ayan, basically hedging as to protect yung sa mga loss. So, ibig sabihin natin, itong ice cream, saka may kape. So, ibig sabihin, kung hindi natin alam, iinit ba o lalamig yung panahon. So, kung mainit yung panahon, okay ka kasi meron kang kape. Kung uminit naman, okay ka kasi meron kang ice cream. So, parang ganun sa hedging. So, ginagawa rin kasi to ng mga fund managers, mga experts, mga malalaking kumpanya na naka-diversified. So, another interpretation ng hedging is diversification. Hindi lang nakalagay yung pera mo sa isang investment, di ba? So, sa Forex, iba't ibang currencies. Kung crypto, iba't ibang crypto. Bitcoin, Ethereum, naka-invest ka. Hindi lang sa Bitcoin ka lang naka-invest. So, ganun din sa hedging na tinatawag. And ito, another way sa hedging is buying opposite. So, kumbaga, ang stock kasi and bonds, magkaano siya, magkaiba. Kung sa mga hindi nakalam, ang stock, ito, part to ng mga kumpanya. Bonds naman, ito naman yung mga pautang. Safe, pero maliit ang interest rate. Opposite siya kapag ang stock bumaba, yung bonds tataas. Kung ang bonds naman humina, yung stock naman tumataas. So, ganun siya. So, kung nakabay ka in opposite, meron kang stocks, meron kang bonds. So, kapag okay yung stock, pwede mo hayaan mo na yung bonds. Pakinabangan mo muna yung stock mo. Kung kabaliktaran naman din ang nangyari, bumagsak yung ekonomiya like nung pandemic, ang lakas ng bond. So, hindi bonds ka muna, kumuha ng profit. So, ganun sa hedging in terms of buying the opposite. So, yun is hedging. And then next strategy, last strategy is yung arbitrage strategy na tinatawag natin. So, maraming ways eh. Una is, may dalawang palengke. Sa palengke na yun, nagbebenta sila ng same apple. Pero dito sa isang palengke, 10 pesos. Dito naman, 12 pesos nila binibenta. So, sa arbitrage strategy, i-exploit mo yung price difference. Like, bibili ka ng mura dito, tapos sabay ibibenta mo dun sa kabilang palengke kasi mahal. O, diba? So, ito naman, yung triangular arbitration. Ito makikita mo, triangular arbitrage.
sabihin natin mag-start ka ng $100. Tapos, pinapalitan mo siya ng US to Euro. So, since ang 0.9 ang US to Euro, so yung $1,000 naging 90 Euro. So, pagkadating mo ng Euro to GBP, so from 1 Euro, naging 1.8 yung conversion. So, naging 72 GBP, yung 90 Euro. So, since pagbalik mo from GBP to USD, so ibabalik mo yan, 1.5 ang palitan. So, naging $108. So, imagine, nagsimula ka sa 8 ay $100, tapos naging 108. So, yun yung strategy naman ng arbitrage, yung triangular. Parang sabihin natin, bumili ka ng apple, kapalit ng orange, tapos yung nagka-orange ka na, pinabili mo ng grapes. Tapos from grapes, binalik mo yun to apple, tapos dumami yung apple mo. So, yun yung triangular arbitrage naman na tinatawag.